Magandang araw at ngayon ay pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon at tunay nga na sa kadakilaan ng ating Diyos ay patuloy na yung paggabay at pag-iingat ang ibinibigay niya sa buhay ng bawat isa. Ganun din naman, magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa ating topic na about first Christmas at doon nga sa 7 perspective is ito na yung pang-apat nating topic. So balikan lang natin yung naging topic natin. Yung una natin is yung sender. Pangalawa is yung broker. Pangatlo is yung vessel. At ngayon, ang ating maging topic naman is all about the witnesses or the apostle. So, basahin natin yung kanyang mga salita sa aklat ng Lucas. So, dun tayo iikot yung buong topic natin sa aklat ng Lucas. So, Lucas 2 verse 8 hanggang 9. So, sabi dito, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatako. So, again, yung magiging topic natin ngayon is yung pang-apat natin, which is yung witnesses or the apostle. So, para sa ating unang katuruan, sabi dito, the shepherds see the first Christmas as a disruption of the ordinary. So, noong time na nakita nila yon, yung isang anghel na nagpakita sa kanila, that time na habang nasa parang sila at papastol ng mga tupa, ay nagulat sila. Siyempre, ikaw yung makakita ng isang anghel. At hindi lang yon, sa pagpapakita niya ng anghel na to ay may mga naging kasama pa siya na mga anghel na lalong kinatakot at kinagulat ng mga apostol. And that time, kung mangyari man to sa atin, hindi rin natin alam ano ba yung gagawin natin. Siyempre, yung takot pa rin yung mangunguna sa atin. Then, bilang pastol ng mga tupa, talagang magugulat tayo doon sa mangyayari. And disruption of the ordinary. Sabi nga doon. Sabi sa pangalawa, the shepherds see the first Christmas as a worship celebration. So, paano ba natin tinitingnan yung Christmas? O, alam naman natin na yung Christmas, it's all about Christ Mass. Sabihin, yung Christmas is pag-alala o paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya dapat lagi nating iniisip na yung Christmas is para sa celebration ng ating Panginoon at hindi para, sabi nga ay, magpakasaya tayo sa alak, sa inuman. Kasi dito parang ito yung paggunita nila sa Christmas na ito yung panahon ng pagsasama-sama, ng bakasyon para maglasingan, ang mga barkada, at nawawala na talaga yung tunay na diwa ng Pasko, which is yung pag-alala o paggunita sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. And sabi doon, mas lalo nating pagbigyan pa ng atensyon yung araw na to as a worship service para sa ating Panginoong Hesus. Paggunita sa kabutihan ng ating Panginoon, dahil kung iisipin natin, kung hindi dahil sa Kanya, ay hindi natin makakamtan yung kaligtasan at patuloy tayo na kapag dating ng judgment ay hindi natin makakamtan yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon kung hindi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So pangatlo, sabi dito, the shepherds see the first Christmas as good news of great joy. So, yung Christmas, iniisip natin bilang mga Kristiyano minsan, nadating tayo sa point na parang ikinahihiya natin sa kanila na we are a Christian. Itinatago natin sa kanila, hindi natin may pagmalaki na I am a Christian, I am a servant of God. So, kasayaw natin na mapulaan tayo dahil may mga bagay pa rin tayo na ginagawa na makamundo o hindi akma doon sa pagiging Christian mo o followers ng ating Panginoong Hesukristo. So, kaya minsan,
Although lahat tayo nakakaranas niyan, even me, I experience na hindi sabihin, hindi ipagmalaki na I am a Christian, I am a follower of Jesus Christ. Pero habang tumatagal, habang lumalago tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, doon natin naunawa na paano tayo makakatulong sa Christian, sa followers of Jesus Christ, kung tayo mismo nakikita sa atin na hindi tayo karapat-dapat na humarap sa ating Panginoon. Yes, nasa lust of the flesh pa tayo, marami pa tayong nagawang pagkakasala, but the good news is, alam na natin na natanggap na natin yung kaligtasan. Alam na natin na may Kristo na tayo sa buhay. At although nakakagawa tayo ng pagkakasala, mas madali na sa atin na ihingi ito ng tawad sa Panginoon at ma-realize yung mga ginagawa natin. That's the power of the grace of Jesus Christ. Grace of the Lord. So, para naman po sa ating application, sabi dito, celebrate Jesus in our celebration of Christmas. So, gunitain natin na yung celebration ng Christmas natin, it's all about our Jesus Christ who died on the cross and saved us from our sin. Inako niya lahat. Sabi nga, binigay niya doon yung buhay niya. Although, talagang ipinako siya ng hubad. Walang anumang pangtaas. Hindi siya nahiya. At kung iisipin mo, ako ba talaga karapat dapat na iligtas na ating Panginoon? Ngayon ba naiisip mo at masasabi na karapat dapat ka na maligtas na ating Panginoon, may save? So, you are so blessed and we are so blessed that we are saved by the blood of our Lord Jesus Christ. So, pangalawa, sabi dito, plan to fast on God's Word, worship, and pray together as a family. So, eto minsan yung hindi na natin nagagawa. Even me, I admit na minsan, even my wife, me and my wife, ay nakakalimot na talagang mag-pray together. Nakapag-pray kami, magkahiwalay, pero nawawala na yung talagang daily na magkasamang magpipray bago matulog. At siguro minsan nagiging dahilan yung pagiging busy, pero wag nating gawin na reason to para hindi natin, sabi nga, ay magkasamang papurihin ang ating Panginoon. So yung mga bagay na binibigyan ng ating Diyos, hindi naman masama na i-ignore, pero mas mahalaga pa rin na wag nating i-ignore yung, sabi nga ay, you will pray together with your family, your wife, or siblings. So, pray as a whole or as a family. So, number 3, sabi dito, show that Christian celebration of Christmas reflects good news of great joy. So, ipakita natin na hindi boring yung pag-celebrate natin ng Christmas na kahit walang inuman, walang mga barkadang, sabi nga, eskwela, pasaway na nagiging minsan kasiyahan sa grupo. Huwag nating hayaan na para bang tabunan yung tunay na celebration ng Christmas, na it's not all about drinking alcohol, joining with your friends and drink together. So it's all about worshiping our God, honoring our God, gunitain yung buhay ng Panginoong Jesus na siyang nag-save sa buhay ng bawat isa sa atin. So, let's prove that hindi boring yung Christmas para sa mga Christian. Let's prove to them that it's a day of worship, a day of reminiscing, or paggunita, pag-alala sa kapanganakan ng dakilang tagaligtas ng bawat isa sa atin. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.